Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ating pinagdiriwang ang kabanal-banalang ngalan ni Jesus. May napakaganda po tayong dasal. Sinasabi natin, ang tulong natin ay nanggagaling sa ngalan ng Diyos. Our help comes from the name of the Lord. Kahit na meron kang pera, minsan hindi ka matulungan nito para gumaling ka. Kahit na sama-sama kayo sa pamilya, minsan nag-aaway-away pa rin kayo. Minsan may kapangyarihan ka na. Sikat ka, kilala ka, pero nadidepress ka pa rin. Saan nanggagaling ang ating tulong? Sa makapangyarihang ngalan ng Diyos. Kahit na ito ay pangalan lang, ang pangalan niya ay presensya. Ang kanyang pangalan ay grasya. Kaya sa banalamisang ito, tawagin natin muli ang kabanal-banalang ngalan ni Jesus. Para basbasan ang ating mga pamilya, ang ating trabaho, ang ating mga panaginip at planos sa buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin binigyan ng tamang kagalangan ang pangalan ng Diyos. Hilingin natin muli ang kanyang awat pagpapatawad para tayo makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Nginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus. Kami mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos
at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, iyong lahat sa daigdig, magsipagbunyin may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Siyang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Itong patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon,
Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mong espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy, blessed New Year po sa inyong lahat. Nang minsan ako po ay naglalakad sa mall at napatingin po ako dun sa tindahan ng relo. Nagulat po ako kasi meron pong isang relo, maliit lang, simple lang po ang itsura, pero alam niyo po kung magkano yung presyo? 1,000,000. Tanong ko sa sarili ko, bakit ang mahal? Anong meron dito sa relong ito? Nakita ko po yung tatak, Rolex. Kaya pala. Katabi po nito, may isa pang relo. Mas maliit, pero mas mahal. 2.4 million pesos. Ano po ang tatak? Patek Philippe. Para-parehas lang naman pong relo. Parehas din naman po yung takbo ng oras. Pero bakit magkaiba po yung halaga? Bakit napakamahal nila? Simple lang po. Kasi ang nagbibigay halaga doon sa relo ay yung pangalan niya. Amen? Kailangan po nating tanggapin at unawain ito. Hindi lahat ng pangalan ay para-pareho. Amen? Not all names are the same. Merong mga pangalan, may bigat, may dating, may impluensya, may kapangyarihan. At saan nanggagaling po yung lakas ng pangalan? Hindi po sa tunog nito, kundi sa kanyang kahulugan at kwento na nasa likod noong pangalan. Sa Biblia po, marami pong pangalan ang Diyos. Baka hindi po kayo aware dito. Sa Old Testament o sa Lumang Tipan, ang unang pangalan ng Diyos talagang ginagalang ay Yahweh. Ang ibig po sabihin nito ay ako. I am who am. Pero dahil po masyadong sagrado, banal ang pangalan na ito, hindi daw po binibigkas ng mga Hudyo. Kaya sa tuwing makikita nila, babasahin po nila sa kanilang banal na kasulatan, dun sa Torah, anong ginagawa ng mga Hudyo? Tumatahimik sila. Ayaw po nilang bastusin yung pangalan ng Diyos. O kaya naman po, para hindi nila mabigkas, masabi, yung sagrado, yung banal na pangalan ni Yahweh, gumamit po sila ng ibang pangalan, ibang salita. Ito po yung salitang Adonai. Ang ibig po sabihin, Panginoon, Lord. Sa Genesis 1, kung bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia, ang tawag po sa Diyos ay Elohim, the creator of everything, ang manlilikha ng lahat. At ang salitang El Shaddai, hindi ko po alam kung meron sa inyo dito, ang kaanib ng El Shaddai. Ang ibig po sabihin ay ang Diyos na makapangyarihan, the powerful God. Sa Bagong Tipan, sa New Testament, marami din pong pangalan ng Diyos. Maraming mga salita para ilarawan kung sino siya. Narinig natin katapos-tapos pa lang ng Pasko, ang anghel pinahayag niya na ang magiging anak ni Maria ay tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos kasama natin. God with us. Kasi yung mga ibang Diyos-Diyosan po ng ibang bansa, ang paniwala nila ang kanilang mga Diyos ay nakatira sa langit, malayo nandun sa bundok. Kakaiba po ang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo. Ang Diyos sa pinaniniwalaan natin. Siya ang Diyos na malapit sa atin. Para po sa mga Griego na naging Kristiyano, ginamit po nila ang salitang kairos, kurios, para kay Jesus. Ang ibig po sabihin ay Master, Panginoon. Ibig sabihin siya ang boss, siya ang masusunod. At ang Diyos ay tinatawag din pong Alpha at Omega. Anong ibig sabihin? Ang umpisa at katapusan. Pero sa lahat po ng pangalan na ito, iisa lamang po ang pangalan na may kapangyarihan, may lakas para magpayuko sa langit at lupa. Dahil ito po ang pangalan na pinagdiriwang natin ngayon. Ito po ang pangalan na kapag binigkas mo pa lamang, gumagaling ang mga may sakit.
Ito po ang pangalan na napapatahimik ang takot natin. Ito ang pangalan na kung saan pag narinig daw ng mga demonyo, nanginginig na sila. Natatakot na sila. Ito ang pangalan na nagpapalabas ng mga masamang espiritu kapag meron silang sinasaniban. Ito din ang pangalan ng kaligtasan ng sanlibutan. Tang sabi po ni San Pablo sa atin, ang pangalang ito ang dapat sambahin. Ang pangalang ito, kapag narinig ng tao, ay dapat sila'y lumuhod. Ang makapangyarihang pangalan na ito ay walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. The most powerful name of God, the most sacred name of God, the most beautiful name of the divine is Jesus. Nung unang panahon po sa ating simbahan, dahil nauunawaan po ng mga Kristiyano, yung kapangyarihan po ng pangalan ni Jesus. Kapag naririnig po ito sa loob ng misa, pag binabanggit ito sa panalangin, alam yung ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, yumuyuko sila. We bow at the name of Jesus. They bow at the name of Jesus. Pero ngayon parang nakalimutan na po natin, no? Pag narinig natin yung pangalan ni Jesus, wala lang. Yung iba nakatingala. Yung iba lumilipad. Yung kanilang isip, baka nandun na sa trabaho, baka nandun na doon sa kateks. Ba iniisip na pagkatapos ng misa sa kami pupunta anong kakainin namin. Magandang ibalik po ang tradisyon na ito. That we should bow at the name of Jesus because it is the most powerful, the most sacred, the most beautiful name of God. Magandang itanong po ito, magandang pagmunihan. Anong ginagawa natin sa pangalan ni Jesus? Baka ginagamit mo ito para manumpa. O baka pag ikaw ay nagmumura, nasasabi mo, binabanggit mo ang kanyang pangalan. Ginagamit ba natin talaga sa pananalangin ang kanyang pangalan? Ito ba ang pangalan na nagbibigay sa atin ng lakas? Dito ba tayo humuhugot ng tapang? Ginagamit ba natin ang kanyang pangalan para patibayin natin ang ating tiwala sa Diyos? Kung matatandaan niyo po, bumisita yung mga Beatles dito sa Pilipinas noon. At in-interview po si John Lennon. Naalala niyo yung sinabi niya? Meron siyang sinabi na napakayabang. Na nabanggit niya, mas sikat pa kami kaysa kay Jesus. Alam niyo po kung ano nangyari pagkatapos nun. Di ba binaril siya? Pinatay siya. Si Marilyn Monroe, kilala niyo po? Yung sexy star, yung magandang artista, Amerikana. Si Billy Graham po, yung preacher sa Amerika. He was trying to convert her. Billy Graham was preaching to her. At ano pong sabi ni Marilyn Monroe? Hindi ko kailangan si Jesus. And after 1 week, they found the body of Marilyn Monroe in her apartment. Patay po siya after 1 week. Yung pong engineer ng Titanic, bago po maglayag yung malaking barkong yon, pinagmamalaki niya na yung kanilang ginawa, dinesign, sobrang tibay. Bakit daw ang Diyos hindi niya mapapalubog ito? Hindi niya masisira ito? What happened? Anong nangyari? Pagkatapos ng ilang linggo, nagkaroon ng aksidente at napakaraming tao ang nasawi. See, you cannot mock God and get away with it. Kasi ang pangalan ng Diyos, hindi basta-basta pangalan. Ito ay may kapangyarihan. Ito ay kanyang presensya. Kaya nakakalungkot. Minsan ang pangalan ng Diyos, ginagamit pa sa joke. Di po ba? At pagkatapos, ang daming mga tao nagtatawanan pa. Nakakalungkot na minsan hindi natin ginagamit sa panalangin ang pangalan ng Diyos. Nakakalungkot na minsan hindi man natin binabanggit ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay hindi lang sa pagbibigkas, kung hindi sa pagtitiwala. Ang mga demonyo, kaya din pong bigkasin ang pangalan ni Jesus. Pero hindi nila kayang sundan ang Diyos. Baka ganyan din tayo, di po ba? Madaling sabihin na, Jesus, Jesus, Lord, Lord, o Diyos ko, Diyos ko. Kasi meron ka lang kailangan sa Kanya. Pero pagkatapos mong nakuha yung kailangan mo, nasan ka na? Anong pagkakaiba mo sa mga demonyo na alam nila ang pangalan ng Diyos, alam nila sabihin ang pangalan ni Jesus, pero hindi naman sila sumusunod? Baka wala kang pagkakaiba sa mga masamang espiritu. Di po ba? Oo, alamin mo ang pangalan ng Diyos
sabihin mo ang kanyang makapangyarihang ngalan, pero dagdagan natin, sumunod tayo sa Kanya. At ang tanda na tayo sumusunod sa Kanya ay yung sumusuko tayo sa Kanya. You say the name of Jesus, and yet you partner it with your following, with your surrendering. Kaya nga kung ikaw ay sugatan, pagod, nalilito, nag-iisa, nagdurusa, anong magandang dasal? Sabihin mo lamang, Jesus, have mercy on me. Jesus, save me. Jesus, be with me. Napakasimple po, no? Pero kung galing sa puso, yan ay naririnig ng Diyos. At yan ang magiging daan para ikaw ay basbasan pa niya. Mga kapatid, kapag hindi na nating kayang hawakan ang ating buhay, naway hawakan mo ang pangalan ng Diyos. Kapag hindi mo na kayang lumaban, banggitin mo ang pangalan ng Diyos. Kapag natatakot ka na sa kinabukasan, iharap mo lang ang pangalan ng Diyos. Sapagkat merong isang pangako ang Diyos sa atin ngayon, that there is no other name by which we are saved, only but the name of Jesus. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na pangalan ni Jesus, hingin natin hindi lang ang kanyang pagpapala, kundi ang kanyang presensya sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating buhay. At sa bawat pagsubok na darating ngayong buong taon, sana kung hindi mo alam ang iyong gagawin, kung hindi mo alam ang iyong sasabihin, kung ikaw ay nagsasawa na sa ingay ng mundo, kung puno na ng bigat ang iyong puso, huwag mong kalimutan, merong isang mapagmahal na Panginoon. Kailanman, hindi kanya iiwan. At ang kanyang makapangyarihang pangalan ay Jesus. Kaya nga po sa banal na misang ito, itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga dasal at panalangin. Maniwala tayo, ipagkakaloob niya ang ating kahilingan sa pamagitan ng makapangyarihang ngalan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, tinupad mong iyong pangako sa amin sa paghahandog mo sa iyong anak. Pagdalo mo sa amin ang biyayang maging tapat sa mga saksi ng kanyang pagdating. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak, ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa.
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagaling
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Noon sa bayan ng Bethlehem, isang gabi kay dilim. Sa langit sumiray ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ang langaw sa bawat galaw. Ang anak ng Diyos ay sumilang, sumilang. Noon sa bayan ng Bethlehem, may isang taong nagniningning. Higit sa liwanag ng bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin at langit, sa iyong liwanag magpasilang ni Kristo, iyong inihaya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ng Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Lagay niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin kayong dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We ask the intercession of our Blessed Mother Mary
for the healing of our sick. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio of Petralcina, pray. Pray for us. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, binigay mo sa amin ang bugto mong anak na pinakamamahal. Pagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo marapat naming may alay. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong isang tatay, kinukulit ng kanyang maliit na anak na babae. 7 years old. Gusto ng Starbucks. Na-addict yung bata sa Starbucks. Napakamahal ng Starbucks. Di po ba? Umiiyak. Nagdadabog. Nagwawala. Starbucks, Starbucks, Starbucks. Ang dami pa naman mga baso ng Starbucks doon. Nagsangkap yung tatay ng 3-in-1. Nilagyan ng yelo. Nilagay po doon sa baso ng Starbucks. Pagkabigay doon sa bata, tuwang-tuwa. I love Starbucks. Sabi. Kape lang yun eh. Pero bakit nahuhumaling yung mga tao? Dahil ba sa kape lang? Yung pangalan. Di po ba? At may panganib. Baka mas mahalin pa natin yung pangalan ng ibang brand at label kaysa sa pangalan ng ating Panginoon. Kung mauunawaan natin anong kahulugan ng pangalan, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, mas mamahalin pa natin ang kanyang pangalan, mas gagalangin pa natin ito. Di po ba? Walang ibang pangalan na nagligtas sa atin. Hindi tayo niligtas ng Apple. Hindi tayo binibigyan ng kapayapaan ng Starbucks. Hindi ka naman tutulungan ng Lacoste o ng Levi's. Nasa ng tulong natin? Nasa pangalan ni Jesus. Isang magandang dasal po ay yung tinatawag nilang the Jesus Prayer. You say, Jesus, have mercy on me, a sinner. Pero kung hirap na hirap ka, kahit yung pangalan lang ng Panginoon, ulit-ulitin mo lang sabihin, Jesus, Jesus, Jesus. Nang gagaling sa puso, may tiwala ka sa Kanya. Mapupuno ka ng grasya na iyong kailangan. Recently, ako po ay naiinis. Naalala ko yung ginawa ng isang basher po sa akin. Pero alam niyo po, nakakatulong sa akin. Yung iniisip ko lang yung pangalan at muka ng Panginoon. Kasi pag meron kang kaaway, pag merong taong galit sa'yo, ayaw ka, siya na lang palagi nandito sa isip mo. Di po ba? Kapag sumasagi na sa isip ko yung aking basher, yung taong ayaw sa akin, I think about the face of Jesus. I think about the name of Jesus and I repeat it through prayer. Say, Jesus, Jesus, Lord, help me. Ano yung mga pagsubok at paghihirap mo ngayon? May sakit ka? You say the name of Jesus to your sickness. May utang ka? Banggitin mo pangalan ni Jesus sa harap ng mga utang mo. May away kayo, di pagkakaintindihan ng iyong asawa. Dasal kayo, sabihin niyo yung pangalan ni Jesus. Because the name of Jesus is the most powerful name of all, and every knee should bend to worship His name. Say the Jesus prayer. Be blessed. Be at peace. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.